Purihin ng Panginoon, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. At narito na naman po tayo sa gabing ito sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Edwin Berata, na siyang magiging kasama nyo ngayong gabing ito, kasama pong ilan natin mga kapatid na ngayong gabing ito ay patuloy na kasama natin magtatalakayan sa ating programa. Siguro pabatiin muna natin isa sila, itong mga kapatid natin mula po sa Jesus Christ Flock, ang punong katiwala ng ating pong ministeryong ito, Brother Arnold Ritual. Magandang gabi po mga kaibigan, bayang nakikinig, suminyo po ang kapayapaan sa gabing ito. Salamat po. At ngayon naman po ay muli natin tawagin ang isa nating kapatid na katuwang natin sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, si Brother Daniel Acuña. Magandang gabi po mga kapatid. Sumainyo po ang pagpapala ng Puong May Kapal sa pakikinig dito sa aming tinatalakay na walang iba kundi ang tinataas dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. At isa pa rin nating kasama na regular po nating naririnig sa programang ito ang ating kapatid, si Brother Ronnie Valderrama. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig. Muli tayo ay magkasama-sama ngayong gabi. Sumayin niyo po ang kapayapaan at pagpapala ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. At ngayon naman, tawagin natin yung dalawang kabataan natin na siyang magre-represent ng ating talakayan para sa mga kabataan, si Brother Lon at si Brother Ban. Amen. Magandang gabi po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po ang lahat, binabati ko muna ang aking mga magulang, si Judeline Santos, Gilbert Santos, si Rosita, saka si Manolito at Sara. Sumain niyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Brother Ban? Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Radio Ministry ng Huling Biyaya ng Dahil sa Tapat. Sumain niyo po ang pagpapala, gayon din sa mga youth at kabataan na nakikinig po. At ngayon naman ay pabatiin natin ang isa pa nating kasama, ang ating kapatid, si Brother Rick Camba ngayong gabing ito. Purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi po ang sumain niyo sa lahat po nakikinig ng Huling Biyaya. At ngayon po ay nais ko rin batiin yung mga youth sa Ramon Magsaysay na kung saan po ay nakapiling namin sa isang pag-aaral kanina pong hapon. Sila po ay sina Jano, sino po ba yung isa? Siguro po hindi ko na mabanggit ay alam naman nila na sila po yung mga kasama namin. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat yan mga kabataan. Amen. At ang programang ito, Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat, ay isang magkatuwang na proyekto ng Jesus Christ Flock International God's Ministry at ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines, na ang layunin ng programang ito ay upang ibahagi ang katotohanan, ibalik sa katotohanan ang sanlibutan na kung saan ay nasinsay ng ating kaaway sa pamamagitan ng mga maling katuruan at mga aral na wala sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Kaya tutok lang po tayo at patuloy na makinig sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ay darako tayo sa ating talakayan para sa ating kabataan. Muli natin tawagin itong dalawa nating kapatid, si Brother Lon at si Brother Ban, para magbahagi sa atin tungkol sa mga youth lesson natin ngayong gabing ito. Amen. Magandang gabi po muli. At nais ko lang pong magpasalamat sa ating punong katiwala, Brother Edwin, at sa punong katiwala din po ng Jesus Christ Flock na si Brother Arnold Ritual. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Brother Ban, minsan po kasi may mga katanungan ang mga kabataan na ano ba tayo sa simbahan? Sino ba tayo sa simbahan? Tayo lang ba ay miyembro lamang? Tayo tagapalakpak ba lamang? Amen. Tayo ba tagataas lamang ng kamay? Tagapagparami lamang? Pero kung tutusin po mga kapatid, masayang maging bahagi ng isang samahan, lalo na kung may magagawang makabuluhan sa samahang iyon. Pero mga kapatid, ang bawat Kristiyano ay may misyon. Ano nga ba ito, Brother Ban? Pwede ba natin basahin yung Marcos chapter 16 verse 15? Ayan, basahin po natin sa aklat ng Panginoon sa Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo
sa lahat ang mabuting balita. Amen? So nakita natin, Brad, itong mission na ibinaano natin. Kung pag-aaralan natin to, wala pong exemption na sinasabi ng Panginoon na porkit kabataan na hindi nakasama sa pangangaral. Amen. Kasi kung titignan natin sa isang organisasyon, meron po tayong sekta ng mga kalalakihan, Amen. kababaihan, children, at Kabataan. meron tayong kabataan. Kabataan. So meron tayo kasama or sekta tayo sa isang lipunan. Ngayon kung titignan natin sa samahan na ito, nakita natin na merong mission, hindi ka exempted bilang kabataan. Amen. Hindi ka pwedeng ibaliwala sa misyong ito. So ito yung mission natin bilang kabataan. Amen. So lahat tayo. So Brad, tuloy pa natin. Pero kasi yung mga ibang kabataan natin na katulad din natin, Brother Van, no? Yes, Na amen. may mga katanungan din sila na minsan hindi sila makapagpahayag ng salita Amen. ng Diyos dahil nga nahihiya sila at parang wala silang ganung talento. Yun nga Amen. sabi ng mga ibang kabataan. Tama Pero yan, nais kong linawin, Brother Van, no? Ang bawat Kristiyanong kabataan ay binigyan din ng Panginoon na mga kakayahang magagamit niya sa pagtulong sa mga gawain ng simbahan at sa kanyang kapwa Kristiyano. Kasi, Brother Van, kung babasahin natin ang Roma chapter 12 verse 6, basahin mo nga, Brother Van. Amen. Siguro hindi na rin natin pabasahin na masyadong mahaba, pero ilagay natin yung conclusion. Nakita natin ito, Roma 12:6-8. Nakita natin na iba-ibang kaloob ang pinagkaloob sa atin ng Amen. Panginoon. Merong kaloob na tungkol sa pagpapahayag at gamitin daw natin itong kaloob na to. Meron namang kaloob na binigay sa atin ng pananampalataya. O kung naman paglilingkod, maglingkod daw tayo. At gayon din naman, sinabing pagtuturo. Ipagturo daw natin to ng buong kaloob natin. At gayon din naman sa huli, ito yung pag-aabuli, mag-abuli daw tayo ng buong kaya. So meron tayong mga gifts, different gifts. Sabi sa science na, there's no two things na can occupy the same time. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang mga kaloob na ito yung gagamitin natin. Hindi pwedeng parehas na ikaw ay top 1, hindi ka pwedeng Amen. parehas Tama, sa puro tama po. ikaw ay magaling mag-preach, hindi lahat pwedeng Tama, sabay-sabay tama po. parehas ng ganun. Amen. So nakita natin lahat ng kaloob sa mananampalataya ng Acts 2:38 ang Amen. sumampalataya. Amen. So Ay, yun. bautismohan. Ayan, amen. So tuloy pa natin, Brad. So Kaya mga kapatid na sa mga naikinig ngayon, kung ating babasahin ng Galatia chapter 6 verse 10 na samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, Amen. lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil mga kapatid, ito lang po yung mga binigay sa atin ng ating Panginoon Amen. Tama upang yun. makapaghayag tayo ng salita ng Diyos. Amen. Brother, tama may yan, Brad. sasabihin ka pa ba? Oo, meron nga. Ito bilang din kabataan or anumang sekta ka nang wag kang kumbaga mapanghinaan ng loob. Kasi Amen. nga sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13 na ito yung buong katungkulan natin na hindi ka man bata ka man, kabataan ka man, matanda ka man, meron kang tungkulin. Ano yun Amen. sa Marcos 16 verse 15 ang ipangaral sa buong sanlibutan. Amen. So yun lamang po, kapatid. Amen. Meron ka ba Maraming salamat. babatiin ka ba? Wala na, Ayan. brother. Salamat po. Sister Susan. Ayan, thank you dito sa dalawang kabataan natin at talaga namang bibong-bibo na ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At ngayon, darako naman tawagin natin si Brother Ronnie para banggitin yung mga pangalan ng iglesia na pwede nilang puntahan para sila'y makadalo sa gawaing paglilingkod sa ilalim ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Amen. Marami pong salamat muli, Brother Edwin. Mga kapatid na kung saan ay patuloy na sumusubaybay sa programa ng Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Narito po muli yung mga lugar at churches kung saan ay pwede kayong pumunta o makibahagi sa pagtitipon. Unahin po natin ang Jesus Christ Black International God's Ministry. Ang mother church nila ay matatagpuan po sa 113 Press Specialist Building, F. Manalo, Aurora, Cubao, Quezon City sa pangunguna po ni Brother Grems Hernandez. At ganun din po, meron po tayo dyan sa Caloocan City sa Phase 1, Package 4, Block 4, Lot 19, Bagong Silang, Caloocan City sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Daniel Acuna. Ganun din po, dadako tayo sa Taguig City, meron din po tayo dyan sa Tahimik Street, Santa Ana, Taguig City sa pangunguna po ni Brother Van Alvarez. At ganun din po sa Novaliches, sa Rainbow Homes 1, Novaliches, Quezon City sa pangunguna po ni Brother Sunny Alapide. Ganun din po mga kapatid, ay meron po tayong mga churches sa probinsya. Unahin po natin ang Marinduque Province sa Barangay Hinanggayong Mugpog, Marinduque sa pangunguna po ni Brother Edgar Salundagit. At ganun din po, meron po tayo dyan sa Aurora Province sa Barangay Mapalad, Aurora Province po sa pangunguna po ni Brother J. Camba. At doon po naman sa Bacolod po ay meron din po tayo dyan
na matatagpuan po dyan sa may Adelphi Street, Rosario, Bacolod City. Andyan po ang Murcia sa pangunguna po ni Brother Alex Viton. Sa Manapla po, sa pangunguna po ni Brother Jade Pausal. Sa Talisay po, si Brother Jubil Naranha. Meron din po dyan sa Kawayan, sa pangunguna po ni Brother Arnold po Galapay. At ganun din po, meron din tayo sa Samar, sa Cagmanipis, Samar po, sa pangunguna po ni Brother Joseph Marquez. At meron din tayo sa may Danawan, Samar. At katulong dyan po si Brother Susing. Ito po yung mga churches ng mga Jesus Christ Black International God's Ministry. Ngayon naman po ay pakinggan natin at itala natin sa ating mga kaisipan o isulat man natin. Meron din tayo sa Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Ay meron po doon sa may Parañaque City na matatagpuan po dyan sa may number 12 Daang Batang Street, Moonwalk, Parañaque City, sa pangunguna po ni Brother Danny Arbes. Ganun din po, meron din tayo doon sa may Las Piñas City, sa Barangay Pulang Lupa po, Rivero Compound, St. Joseph Subdivision sa Las Piñas City, sa pangunguna po ni Brother Ronnie Valderramos. Ganun din po, meron din tayo dyan sa may Quezon City, Barangay Ramon Magsaysay po, Quezon City, sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Rick Camba. Ganun din po, meron din tayo dyan sa may Valenzuela City po, Barangay Polo, Valenzuela City, sa pangunguna po ni Brother Jonathan Medrano. Ganun din po, meron din tayo dun sa may bandang Malabon City, sa may Barangay Potrero, Malabon po, sa pangunguna po ni Brother Nitoy Kumilang. Ganun din po, meron din tayo dun sa may Montalban Rizal po, sa pangunguna po ni Brother Oli Bianson. Ganun din po, dadako tayo sa mga churches sa probinsya. Meron din po tayo dito sa may Cavite, sa Tres Cruces, Tansa, Cavite po, sa pangunguna po ni Brother Ryan de la Cruz. Ganun din po, meron din tayo sa Oriental Mindoro, Barangay Calzapa, San Teodoro, Oriental Mindoro, sa pangunguna po ng ating kapatid Brother Ener Pran. At ganun din po sa Sultan Kudarat, meron po tayo dyan sa Barangay Concepcion, Lambayong, sa Sultan Kudarat, sa pangunguna po ni Brother Almer Arquero. Ayan, maraming salamat, Brother Ranoy. Yan po yung mga lugar na talaan ng mga iglesia na pwede po ninyong puntahan, pasyalan, upang malinawan ng inyong mga isip at pananampalataya sa ating Diyos. At ngayon naman po ay darako tayo sa ating testimony portion na babasahin ngayon ng ating kapatid na si Ate Jen, para ngayong gabing ito na ibigay yung ating testimony portion sa gabing ito. Sino kaya yung mapalad na kapatid natin? Magandang gabi po sa lahat ng ating manonood. Para sa lahat po ng nais na magbahagi ng kanilang patotoo, ay mag-email lamang po sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. Ang mga magpapadala po ay makakatanggap ng New International Version of Bible. Ngayong gabi, ang ating patotoo po ay nagmula sa ating kapatid mula sa Bacolod Congregation, Himamaylan, ACG, Sister Araceli Morales. Manalangin ka at magtiwala sa Panginoon. Narinig ko mula sa tinig ng aking kapatid. January 24, 2014, pinasok ako sa ospital sa sakit na pneumonia. At halos nag-aagaw buhay na ako. Ayokong iwanan ako ng aking kapatid dahil baka ano ang mangyari sa akin. Sa madalas na pagpapainom ng gamot sa akin, sa pakiramdam ko'y mas lalo akong nangihina at sumasama ang aking pakiramdam. Dahil sa hirap na aking nararamdaman, sinabi ko sa aking kapatid na umuwi na lang kami. Akin siyang niyakap habang umiiyak na sinasabing, kapag pinagpatuloy pa ang pagpapainom sa akin ng gamot, talagang mamamatay ako. Hiniling ko sa kanya na ako'y kanyang ipanalangin. Mayaman niya'y nakakita ako ng pangitain. Nakita ko ang aming bunso, Sister Eileen, maging si Pastor Hill at ang iba pang mga kapatiran na nakaputi. At nandun talaga sila sa Panginoon. Doon ko narinig ang tinig ng aking kapatid. Unti-unti ay nawala sila sa aking paningin. Naramdaman ko na lang ang pagturok sa akin ng pampatulog. Ngunit ramdam ko nagising ang aking diwa.
Narinig ko ang tinig na nagsasabing, huwag akong pumikit. Sa halip, panlabanan ko ito. Nakita ko sa aking kaliwang bahagi ang mistulang unggoy at may buntot. At sa aking kanang bahagi naman ay ang doktor at ang aking kapatid. Hindi ko napigilan ng pag-iyak kasabay ang tinig na nagsasabi, mabuhay ka at may papagawa pa ako sa iyo. Kung mamamatay ka, diretso ka dito sa akin. At kung mabubuhay ka, mayroon akong misyon na ibibigay sa iyo. Magpagaling ka sa mga taong may sakit. Unahin mo ang iyong mga kamag-anak at magpabautismo sila sa ministeryong ito. Dahil ito ang katotohanan at silang lahat ay gagaling. Huwag na huwag silang mag-alinlangan. Sa aking mga narinig, ipinanalangin ko ang mga gamot na itinuturok sa akin. Dahil mula sa tinig, ay nalaman kong ang sakit ay nanggagaling sa demonyo. January 27, 2014, mag-uumaga na pero hindi pa rin ako makaramdam ng antok. Nakikita ko pa rin ang liwanag pero wala na ang boses. Tumawag sa akin ang aking kapatid na nasa Manila. Nasa kasalukuyan ay umattend ng anniversary ng Jesus Christ Flock. Nanalangin kaming dalawa. Bandang 3:00 ng hapon, nag-concentrate muli ako at nanalangin. Naramdaman ko na lang ang pagbuti ng aking pakiramdam, maging ang pagliit ng aking likod dahil ako po ay may pagkakupa. At ang aking hika ay nawala rin. Ramdam ko ang aking pagaling sa araw din iyon. Bago ako lumabas, ay nagpabili ako ng prutas at ibinahagi ito sa iba pang mga pasyente. Sa ngayon, nabautismuhan na ang aking mga kamag-anak at aking kapatid at naglilingkod na ako sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan. Amen. Ayan, maraming salamat kay Ate Jen at doon sa ating kapatid na nagbigay ng kanyang patotoo. Ikaw ay magkakaroon ng isang Biblia na kung saan ay ipinamamahagi ng ating radio ministry program doon sa mga kapatid nating sumusulat at nagbibigay ng patotoo sa ating Panginoon. At ngayong gabing ito ay dalako na tayo sa ating talakayan na kung saan nung mga nakaraang mga linggo ay nagtalakay tayo tungkol sa tinatawag na tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan doon ay napag-aralan natin kung saan ba nagmula yung December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pero sa ating pasusim pag-aaral ay nakita natin sa kasaysayan kung saan ba talaga nag-originate yung tinatawag na birthday ng Panginoon na according doon sa sinuturo nila ay December 25. At nung nakaraan linggo, in-evaluate natin yung katuruan tungkol sa December 25 na kapanganakan ng Panginoon na kung ating sisiyasatin at aalamin ay hindi uubra dahil unang-una sa calendar year o sa tinatawag na weather condition ng lugar ng Israel, ito po ay rainy at ito po ay taglamig o tagyelo na hindi umaakma sa sinasabi ng kasulatan na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil unang-una ay yung tatlong in-evaluate natin doon, yung tinatawag na tatlong pantas na tinatawag nating nagmula pa sa Babylonia, Caldea upang maghandog ng regalo sa ating Panginoon, na kung ating babasahin nga doon sa binasa natin sa Bible sa Esdra, ay merong 4 na buwan na lalakbayin ng mga pantas mula Babylonia, Caldea patungo ng Bethlehem. Biruin nyo kung ang weather condition ay taglamig, tagyelo at makapal ang yelo sa kalsada, napakahirap pong bumiyahe sa panahong yon. Bukod sa talagang ikaw ay giginawin, lalamigin, yung daraanan mo patungo ng Bethlehem ay mahirap dahil napakalalim ng tinatawag na niebe o yelo. Kaya hindi umuukma do sa sinasabi na recorded sa Bible na ito ay December 25.
Ngayon, ano ba ang maidadagdag natin doon para lubos na maipaliwanag natin ng gusto ang kapanganakan ng Panginoon? Siguro nahin natin si Brother Rick. Brother Rick, ano bang maidadagdag mo tungkol sa katotohanan dapat nilang malaman tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Maraming salamat, Brother Edwin, kasi napakahalaga nitong ating tinatalakay dahil ito ay masasabi nating nakaugalian na ng maraming mga Kristiyano na pagdating sa kapanganakan ng Panginoon ay ang ating pagkaalam ay December 25. Pero dahil sa salita ng Diyos na sinasabi ng John chapter 5 verse 39 na saliksikin natin o siyasatin natin ng Ebanghelyo, ay natagpuan naman natin yung katotohanan na siyang magpapatotoo doon sa buwan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus na ito ay nakaulat naman sa sinasabi ng Biblia. At dito ay atin ding naunawaan na mayroong dalawang tinatawag na kalendaryong ginagamit na noon sa kasalukuyan ngayon na kung saan ay mayroong pagkakaiba at mayroon din namang pagkakapare-pareho. Katulad ng tinatawag natin ngayon ay ating ginagamit na Gregorian calendar at yun namang ibinigay sa atin na Jewish calendar na kalendaryo na kung saan ay kalendaryo na ibinigay sa atin na siyang kaayusan, siyang ginagamit noon, ay mayroong pagkakaiba pagdating naman sa bilang ng tinatawag na araw ng buwan. Dahil sa Gregorian ay meron tayong mga buwan na kung saan ay nakatala na minsan 28 hanggang 29 lang, meron naman 30 at 31. Pero kung sa Jewish calendar na ibinigay sa atin ng Panginoon ay doon ay hanggang 30 days lang sa bawat buwan. So ibig sabihin, doon pa lang sa dalawang uri ng kalendaryo na ginagamit sa kasalukuyan natin at saka yung ibinigay sa atin na kalendaryo ng kaayusan ay mayroong pagkakaiba. Kaya sa pamamagitan ng aral na ito ay patuloy nating maunawa na hindi lamang yung tinatawag nating pagkakaiba ng bilang ng araw sa bawat buwan ang ating mapapansin na mayroon nga kailangan tayong malaman na makapagpapatutuo rito sa tunay na buwan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya ang sinasabi rin ng John chapter 8 verse 32 na kung ang katotohanan ay nasa sa atin ay makakalaya tayo. Kaya yung katotohanan ng tunay na kapanganakan o buwan ng kapanganakan ng Panginoon ay malalaman natin ito sa pamagitan ng nakatala dito sa Ebanghelyong ating pinag-aaralan. Kaya yun, Brother Edwin, yun yung mga karagdagan na mayroong pagtatala na sa buwan ay magkaiba yung araw at na bilang at saka yung doon sa tinatawag natin ginagamit na Gregorian calendar o kalendaryo ngayong umiiral at yung kalendaryong ibinigay para sa kaayusan ng Diyos. Ayan, salamat, Brother Rick. At ngayon naman, talungin naman natin si Pastor Arnold kung ano ang maidadagdag niya sa tinatawag na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Para doon sa mga hindi nakapakinig, Brad, ay medyo bigyan mo ng konting enlightenment yung mga tagapakinig natin ngayong gabing ito sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, kapatid, Brother Edwin. Marahil po nung mga ilang linggo na natin itong ilang Sabadong tinatalakay, ang iba sa atin ay marami pa rin pong hindi nila lubos na unawaan sapagkat ito ay napakahabang talakayin. Sapagkat sabi nga ng ating kapatid na si Pastor Rick kanina, ito ay tradisyon na ng mundo na ang paniniwala na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At maliwanag na sinasabi nga ng Ebanghelyo, ito'y pinasisinungalingan ng Ebanghelyo. Ngayon, maaring ang katanungan ng iba, kung papaano, bakit itong buwan ng Diyon ang ating itinuturo at ipinahayag sa mga tagapakinig natin na tayo ba ay may pinagbabasehan at tayo ba ay nasa tama talagang aral kung tutuusin. At marahil pa mga katanungan ng mga iba, bakit nalalaman natin ang kapanganakan ng tamang petsa sa buwan na inuulat ng Ebanghelyo?
At saan ba talaga nagmula ito? Nag-originate itong kanilang December 25 na kanilang sineselebrate. Kaya gusto ko po nating ipaliwanag ito ng kahit pahapyaw man, kaunting oras, na sinasabi rito po na saan ba nagmula ang December? Marahil December 25 na ito ay sineselebrate ng marami sa mundong ito. Marahil ito ay katanungan ng maraming tao, lalo na ang mga tagapakinig natin sa gabing ito. Ngayon, sangayon po sa manunulat na sinasabi rito na si Gregorius Saide, na isang professor sa Far Eastern University sa FEU, sa kanyang aklat sa World History sa pahina 241, may pamagat na Christ and the Rise of Christianity, ay nagsasaad po na ang December 25 daw po ay kaarawan ng Diyos ng paganong si Mitra Ahura Mazda, na siyang Diyos ng mga unang Romano bago ito maging Kristiyano. At katunayan, ang emperor na si Aurelian ay nagpatayo ng isang templo sa labas ng Roma bilang handog kay Mitra, na tanging pagsamba ng mga Romano ang kanilang ang panumbalik. Kaya po mga kapatid, ito pala ang kasaysayan ng December 25 na sineselebrate ng marami sa mundong ito. At sa panahon ng tag-ilo o taglamig, sila ay nagbibigayan ng regalo sa isa't isa bilang pag-alaala sa kapanganakan ni Mitra. At ito ay ginagawa nila sa mga kuweba, at bago mapabilang sa kultong ito, ang mga anak ng mga Romano ay kanilang binibigyan, na sinasabi po, binibigyan na sa pamamagitan ng pagwiwisik sa kanilang mga ginagawa. Ang kultong ito ay dala ng mga sundalo na mula sa Gracia at kanilang tinanggap na isa bilang ng kanilang relihiyon sa Roma bago pa ito maging isang Kristiyanong bansa. At ito ay kanilang ikinapit kay Jesus. Tingnan nyo mga kapatid, kay Jesus nila kinapit bilang kanyang kaarawan. Ngunit sa Biblia, hindi naman ito pinatitibay sa dahilang malayo at di batay sa mga salaysay at kalagayan sa panahon. At ang pagdiriwang ng Kristiyanong ng mga ibang iglesia na tinatawag at na pinagdiriwang ang December 25, kapatid, sinasabi po ng Biblia sila'y nahihidwa sa tunay na pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang kanilang pinagdiriwang ay kaarawan ng paganong Diyos at hindi para kay Kristo. Sapagkat kanilang pinalitan, ang sabi ng Biblia, ang kamalian ng katotohanan, at ito ang tinatawag na hidwang pananampalataya. Galatia 5:19 hanggang 21. At ang sinasabi ng Biblia, ang gumagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kapatid, napakahabang istorya at salaysayan ng lahat ng ito, pero sa katotohanan lang, dito tayo naisimulat ng Panginoon sa ating mga tagapakinig. Yun. Kung paano, ang Biblia po ang nagpapatutuo ng katotohanan. Salamat po, Brad. Ngayon, nagkaroon pala ng tinatawag nating mixed theology, na kung saan doon pala pinattern yung tungkol sa December 25 Amen. na sinasabi nilang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Siguro ito naman, tanungin naman natin itong batang-batang mga ngaral natin, si Brother Jonathan, kung anong may dadagdag niya tungkol sa tunay na kapanganakan ng Panginoon. Bumati ka muna, Brad. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, lalo na po sa lahat po ng tagapakinig ng programang ito ng Muling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Alam po ninyo, napaka-exciting po at napakaganda po ng talakayan po natin ngayong gabi patungkol po sa tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, tama po yung ating nadinig kanina, nagkaroon po dito ng tinatawag na mixed theology dahil hindi po talaga si Jesus Christ ang tunay po na ipinanganak ng December 25, kundi ito pong si Mitra. Amen, na ito po ay mula po sa paniniwalang Romano. Amen. At kanina po naipaliwanag din po ng ating kapatid, Brother Edwin, na yung tinatawag na geographical references no, na hindi po maaaring maging December 25
dahil nga po dito ay pagi at rainy season po ang mga panahong ito na paglalakbay po ni Maria at ni Jose. Ngayon, bakit po ba mahalaga na ito po'y talakayin po natin? Unang-una, hindi lamang po dahil sa dahilang ito'y hidwang pananampalataya, kundi unang-una, may sinasabi po may sinasabi po ang Gawa 5:29 na ito po ang salita ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat. Ang sabi po, dapat muna kaming magsitalima o magsisinod sa Diyos bago sa mga tao. Kaya mahalaga po na ito po ay malinaw at mapag-aralan natin sapagkat gusto po ng ating Panginoon ng ating pong sinusunod ay ang mga kautusan po niya at hindi po pawang kautusan at gawa-gawa lamang po ng tao. Ano pong mangyayari kapag tayo po ay sumunod sa kautusan po ng tao? Tayo po ay nakikipamatok. Tayo po ay sumusunod sa kautusan ng tao o pawang katang-isip lamang ng tao na walang basihan o walang anumang biblical na batayan na maaari nating paniwalaan tungkol po sa kapanganakang ito. At dito po sa Gawa chapter 5 verse 29 na sinasabi nga na dapat muna tayo magsitalima o sumunod sa Diyos, nararapat lamang na ito pong bagay na ito na ating tinatalakay ay maunawaan at maintindihan natin upang masunod natin kung ano nga ba talaga ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At para malaman po natin yan, maganda po yung mga Bible verses na binabasa natin dahil ang sabi po ng John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip nyo na nasa yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay magsisipatotoo tungkol sa akin. Ito pong salitang ito ng John chapter 5 verse 39, ito po ay mismong si Jesus Christ po ang nagsalita dito. Ang sabi niya, kung nais daw po nating makaalam ng mga bagay patungkol sa Kanya, yung mga pangyayari nagpapatotoo sa Kanya, ano daw po ang dapat nating gawin, mga minamahal? Dapat daw po tayong magsaliksik. Ano po yung ating sasaliksikin? Ang Kanyang mga salita upang malaman natin ang mga bagay patungkol sa Kanya. Ngayon, ano po ba yung mga bagay na pinag-uusapan natin ngayon patungkol po sa Kanyang kapanganakan? Kaya kung meron po tayong nais malaman tungkol sa kapanganakan at tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan po nating saliksikin ang Biblia tungkol po sa bagay na ito. Hindi lamang po yung geographical references, hindi lamang po yung pagkakaiba po ng kalendaryong ginagamit noon ng Hudyo at ngayon ay ng mga tinatawag ng Gregorian and difference of Jewish and Gregorian calendar, kundi maging yung nakatala po sa Lucas 1 hanggang sa mga sumusunod po na talata mula po sa pagdalaw po ni Maria sa ika-6 na buwang pagbubuntis po ni Elizabeth hanggang sa kanyang panganganak at hanggang sa paglilihi nga po ni Maria at hanggang sa kapanganakan po ni Jesus Christ, no? Na ito nga po ay tumatapat po sa buwan po ng Siban o sa katumbas po na kalendaryo ng Gregorian ay tinatawag nating June. Yung Siban po, ito po ay mula po sa kalendaryo ng mga Hudyo. Ito naman pong June ay mula naman sa kalendaryo ng Gregorian calendar po. Ayun, maraming salamat, Brother Jonathan. At ngayon naman, talungin natin si Brother Daniel kung ano pa ang maidadagdag niya tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Brother Daniel, bigyan mo nga kami ng konting pagpapaintindi. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa inyo, Brother Edwin, at sa ating ikalawang punong katiwala ng Jesus Christ Flock. At ito nga pong nagiging topic natin ngayon tungkol sa tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay talagang sa aking pagsaliksik na sinabi nga ng ating mga kapatid na saliksikin ang kasulatan sa John 5:935 na kinakailangan saliksikin ang kasulatan. So dito sa aking pag-analisa ay totoong hindi po talaga Disyembre ang tunay na buwan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanginang tinalakay po ng ating mga kapatid ay ang Disyembre ay tagyilo. Sa panahon po ng tagyilo, hindi po pwedeng lumabas ang anumang tao o kaya bata sa labas ng bahay. Nasa loob po sila, silyado ang bahay nila. Pero dito po sa ipinatututo ng salita ng Diyos, ng Biblia, sa Lucas 8:2-8, ay makikita po na maaliwalas ang panahon at may mga pastor sa labas.
na nagpapastol ng kanilang mga tupa. So, dito ipinanganak ang Panginoong Hesukristo na maaliwalas. So, hindi po talagang Disyembre na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. So, pag binasa po natin at ikinumpira natin ang kalendaryo ng mga Hudyo at saka sa Gregorian calendar, hindi po nagtutugma. Ngayon, pagka ito po ay sinaliksik natin at pinag-aralan natin, lumalabas po na ang panahon ng June ay maaliwalas na panahon. So, dito natin makikita sa panahon natin ngayon ay talagang maaliwalas ang panahon. Ito ang aking masasabi rito na hindi Desyembre ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, salamat, Brother Daniel. Ngayon, kung hindi talaga December ang kapanganakan ng Panginoon, alamin natin kung ano ang tunay. Siguro, mababasa natin ito sa ulat ng pagdadalang tao ni Maria. Brother Jonathan, pwede bang basahin mo nga yung sinasabi ng Lucas at ating i-evaluate? Amen. Ganito po ang sinasabi ng Lucas 1, versikulo 26 hanggang sa mga sumusunod po na mga versikulo. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya, "at sumaiyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo, tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Hindi nagtagal si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ayun. So, sa pamamagitan ng ulat ng pagdadalang tao ni Maria, ay makikita natin, magkakaroon tayo ng idea kung kailan ba siya nagsimulang maglihi. Doon sa verse 26 na binasa mo kanina, ng ika-6 na buwan. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin, Brother Rick, yung ika-6 na buwan na binabanggit dito ng banal na kasulatan ng ating Panginoon? Para maintindihan, ano ba yung ika-6 na buwan na yan? At anong buwan ba yan naglihi si Maria base doon sa sinasabi ng talata na binasa ni Brother Jonathan? Gaya ng kanina po ay ating binigyan ng diin yung pagkakaroon ng pagkakaiba ng kalendaryong Gregorian at Jewish. Yung pong ika-6 kasing buwan ay ito sa Gregorian calendar ay pumapatak ito ng June, yung 6 month, di ba? Pero kapag ito po ay pinagbatayan natin, ang kalendaryo ng Hudyo, ang ika-6 na buwan ay pumapatak sa Elul, na yan po ay mayroong nakaulat po yan sa Nehemia sa 6:15, na ang sa kaayusan po nito, ang ika-6 na buwan sa Jewish calendar, ito naman ay katumbas ng ika-9 na buwan ng Gregorian calendar. So, ibig sabihin ay hindi sila magkapareha ng bilang
na kung saan ay nakatala. Kaya kung ang susundin natin, ang buwan ng Gregorian calendar ay nagsimulang maglihi sa buwan ng September. Ayun. Ayan. Pero sa Jewish ay sa buwan ng tinatawag na Elul. Ayun. Katulad nung binanggit ni Brother Jonathan, nanatiyak natin, naglihi na. Kasi sa Amen. pamamagitan ni Elizabeth, nakumpirma natin na pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Kaya makikita natin, nang dumating si Anghel Gabriel, doon nagsimulang maglihi si Maria, yung September. Ngayon, ang tanong natin, ilang buwan ba bago manganak kung ikay maglihi ng September? Ilang buwan ang bibilangin mo bago manganak ang isang babae? Iba si Brother Edwin sa mga kababaihan at alam din naman natin yan ay 9 na buwan na dinadala niya sa napupunan ng anak. 9 months mong 9 months. i-conceive yung bata. Pagdating ng 9 months, kung September nagsimulang maglihi, tinatawag natin si Maria, bumilang tayo ng 9 na buwan, base doon sa sinasabi mong Gregorian at Jewish calendar, anong buwan manganganak si Maria? Ayan. Kung tayo po magsisimula ng bilang, ay ang unang buwan na nakatala ng unang buwan na siya ay buntis ay yung October, November, December, January, February, March, April, May. Kaya yung pansyam ay talagang walang kaduda-duda na ito ay nasa month of June. So, ang due date pala niya ay month of June. Yeah, maliwanag ang ulat ng Biblia. Kung 9 na buwan na dadalhin niya ang sanggol at siya'y naglihi nung ika-6 na buwan, ibig sabihin, pagdating ng ika-9 na buwan, ay due date niya, yung month of June. Yun yung kanyang due date. Doon siya manganganak. Ayan. Kaya, dito sa ating tinatalakay, sineselebrate natin ang buwan ng kapanganakan ng Panginoon, hindi December, kundi sineselebrate natin to month of June, na kung saan akmang-akma yung katayuan nung mismong ipinanganak ang Panginoong Jesucristo ayon sa kasulatan ng banal na kasulatan ng Panginoon, na kung saan binanggit nga ni Brother Daniel, nung ipinanganak ang Panginoon, may mga pastol na maaliwalas. nagpapastol sa lansangan, maaliwalas ang panahon, at si Kristo ay ipinanganak sa isang sabsaban na kung saan doon sa sabsaba walang mga hayop, kundi yung mga hayop ay nakasuga sa labas, na kung saan ay talagang hindi pumapatak ito sa tagyelo, kundi ito'y pumapatak sa isang maaliwalas na panahon. Tama ba ako doon, Brother Arnold? Amen. Ayun. So, ano pang may dadagdag natin dito, mga kapatid? Baka meron pa kayong maidadagdag tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Brother Daniel, meron ka pa bang maidadagdag? Ang nakikita kong dapat na ang maidaragdag ko po ay dapat na ang mga tao ay magbago na ng paniniwala. Na yung dating kinagis na nating paniniwala na hindi naman talagang totoong kapanganakan, na Desyembre ang kapanganakan, na hindi naman talaga ito ang tunay, ay magbago na tayo. Unti-unti na nating baguhin ang ating mga paniniwala. Yan lang ang maidadagdag ko, Brother Edwin. Ayan. Ang problema, Pastor Danny, kahit ang mga Kristiyano, marami nagsasabi, parang ang hirap daw baguhin ng tunay na kapanganakan, gawin nating June instead na December 25. Dahil alam naman natin, kahit ng mga Kristiyano, maraming mga Kristiyano, sinasabi nilang sila nasa katotohanan, pero pinagdiriwang nila ito. Ang iba talaga nagbibigay ng regalo, ang iba tumatanggap ng aginaldo, hindi po ba? Parang mahirap daw mag-adjust, Pastor, kasi wala kang makukuhang regalo mag December 25. Talagang napakahirap baguhin ang katotohanan. Dahil sa panahon ng Disyembre, dito tumatanggap ang mga tao ng bonus, dito tumatanggap may bonus ka ba? Nagbibigayan, kaya mahirap baguhin. Mahirap. Pero ang dapat natin baguhin ay yung paniniwala natin sa tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, hindi yung pagbibigayan. Anong halaga? Kasi, Pastor,
Brad, kung hindi nga susundin ito ng maraming Kristiyano, ano ba ang nagiging pagkakasala nila? Ano ba ang nagiging katayuan nila sa harapan ng Panginoon? Ito pong sinasabi ng unang Juan 2:4. Ang sabi, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen. Kaya maliwanag po yung sinasabi ng unang Juan 2:4 na kung hindi rin susundin ng mga bagay nito na katotohanan na sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi po ng Diyos sa atin, tayo pinagsisinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Ang tanong dyan, Brother Jonathan, bakit kayo alam nyo? Bakit kami hindi namin alam? Baka hindi pa nila sinasaliksik yung sinasabi ng kasulatan. Hindi yung sinasabi ng Diba? John 5:10. Kung sinasabing hindi nagsasaliksik, nagbabasa naman ako ng aking Bible. Bakit hindi namin nakita yan? Alam nyo, may sagot ang Bible dyan, yung sinasabi ng Romans chapter 10 verse 2, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, dadapwat hindi ayon sa pagkakilala. Amen. Di ba? Ibig sabihin, nagmamalasakit ako sa maraming churches, pinatotohanan ko sila, naghihimala ako, nagbibigay ako ng pagpapala, nagpapagaling ako ng sakit at karamdaman. Pero isang bagay ang hindi nila tinanggap, yung tinatawag na pagkakilala. Di ba? Maraming mga pinagmamalasakitan ng Diyos, pero hindi sila pinagmalasakitan ng Diyos sa pagkakilala. Kaya masasabi nating mapalad kayo sapagkat nalaman ninyo ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapatuon ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpapakilala. Amen. Ano masasabi mo ng Brother Arnold? Tama po yun. Napakaganda noon. Kaya nga po, ang masasabi natin dyan talagang ang Espiritu Santo ay may limitasyon. Ikangang hindi lahat ay tumatanggap ng kaalaman nagbuhat sa Espiritu Santo. Kulang marahil, hindi dumating sa kanila yung pangunawa na katulad ng ipinagkaloob sa atin na pangunawa sa aral na ito. Na hindi dumating sa kanila, hindi nila, yung katulad ng nangyari kay Elizabeth, sabi nga ng binasa ni Brother Jonathan sa Lucas 1:41, na si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo. Bakit nalaman ni Elizabeth na si Maria may laman na ang tiyan? Sa makatuwid, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sabi niya, naghayag sa kanya na kung papaano na ang Espiritu Santo na siya ang nagbigay kay Elizabeth ng pangunawa para bakit niya nalaman na si Maria ay may nagdadala na, samantalang kung tutuusin wala. Doon lang sila nagkita at alam nung walang asawa si Maria. Kaya minsan makikita nga po natin mga kapatid na tunay nga na hindi ko mo tayo minsan mataas ang pinag-aralan sa mundong ito, maraming experience sa mga sekular na bagay, maunawaan na natin ang lahat ng ito pagdating sa spiritual. Talagang may limitasyon minsan ang kaalaman at binibigay na pangunawa ng Espiritu Santo sa bawat tao. At katulad nga ng itong aral natin ito, talagang hindi ito matatanggap ng mundo. Maraming hindi tatanggap sa aral na ito at hindi sila maniniwala. Bakit? Ito, bihirang marinig itong aral ito. Baka ngayon nila narinig ang aral na ito Napakalalim, mahiwaga. Ayan, bagamat hindi sila pinatutuhanan sa pagkakilala, itong programang ito, pinatutuhanan sa kanila ito upang matupad yung sinasabi ng Ephesians 1:17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama, ng kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Amen. Brad, kaya na pa natin binabanggit, true birth month. No? Bakit hindi true birth date? No, kasi po ayon po sa ating pagkasaliksik ay talagang hindi ho natin maitala dito yung tunay na araw. Siguro may paliwanag sa atin ng ating kapatid Brother Edwin, bakit ba tinatawag natin true birth month of Christ? Sapagkat wala namang ipinapahayag sa atin ng detalye ang Biblia na kung anong araw. Basta ang ipinahayag ng Biblia, ika-6 na buwan. Yung taon, malalaman natin dahil ayon sa tinatawag nating mga encyclopedia, nang ang Panginoong Yesus ay pinanganak 6 BC. Kaya alam natin, month of June,
6 BC. Pero walang eksakto Specific na araw. Kasi Amen. imposible namang mag-imbento tayo Amen. na sabihin natin, June 12 ang Ay, kapanganakan ng hindi Panginoon. pwede yun. Hindi tayo pwedeng gumawa ng haka-haka lang natin. Kasi sabi ng Bible, wag tayong magdagdag Oo, wag tayong at wag ding magbawas. magkulang, magbawas sapagkat idadagdag sa atin ng Panginoon ang lahat ng ito, yung kahatulan. Salot. Kung tayo ay magdadagdag at magbabawas. Kaya nga, wag hihigit sa nasusulat, yun ang bilin kay Apostol Pablo. Amen. Kailangan, kung ano yung nakasulat, yun lang ang sasabihin natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, June 12 pinanganak ang Panginoon. Wala namang June 12, wala namang sinabing 12 araw ng ipinanganak ng 6 na buwan ang ating Panginoong Jesucristo. Kundi ang maliwanag na detalye na sinasabi ng Bible, 6 na buwan nang suguin si Anghel Gabriel kay Maria para siya ay maglihi. Amen. Sa makatuwid, Brother Edwin, kung month of June, wala namang specific date, so ibig sabihin ay pwede nating i-celebrate yan basta nakapaloob doon sa month of June. Oo, yun. Amen. Kaya nga, any day on the month of June ay karapatan mong mag-celebrate ng kapanganakan. Hindi nga natin alam kung kailan yung araw. Basta any date of month of June, basta mahalaga sa buwan ng June ay nagse-celebrate ka ng birth month ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad sa amin, bukas plano namin mag-celebrate kami para gunitain na sa buwan ng Hunyo talagang ipinanganak ang Panginoon. Kasi kung tatawagin nating ibang araw yung kapanganakan ng Panginoon tapos hindi mo naman isi-celebrate ng tama. Ikaw ba, Brother Jonathan, nagse-celebrate ka ba ng birthday mo ng ibang buwan? Ay, hindi ko feel. Hindi mo feel. Di ba? Hindi mo feel. Ibig sabihin, Alam mo, mali Oo siyempre, kahit naman sino, gusto natin, pag nagse-celebrate tayo ng kaarawan natin, yung eksaktong date kung kailan tayo yung pinanganak. siguro kung iurong man, 1 araw, 2 araw, o 1 linggo, dahil siguro wala kang perang panghanda, wala ka pang perang medyo pang konting salo-salo. Advance or Ganun lang yun. Pero ang tanong dito, Brother Arnold, dapat ba nating i-celebrate ito? Itong buwan ng June. Oo, yung birthday ng Of course, Panginoon. opo. Dahil ito ang sinasabi ng Biblia na kinakailangan ng lahat ng mga Kristiyano, kinakailangan dapat naniniwala kay Kristo. Ito ay ating isagawa sapagkat ito po ang tinuturo ng Biblia sa atin. Amen. Kung saan naririnig natin sa mga iba na mayroong September, mayroong kung anong kanilang mga hindi raw sinasabi ng tuwirang sinasabi ng Biblia, ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Medyo po sa bagay na yan hindi po marahil hindi tayo maniniwala sapagkat sinasabi nga po ng Biblia maliwanag na kung paano dinitalya niya ayon sa inyong mga tinuro kanina, tinatalakay natin kung paano yung eksaktong buwan at kung ano yung kapanahonan at kung paano ito nangyari, dinitalya ng Biblia. Nandito po maliwanag. Sabi nga natin kanina na hindi lang talaga marahil baka pinaunawa ito ng Espiritu Santo sa iba. Kaya ito hindi naunawaan. Kaya po, dapat mga kapatid, mga kababayan, manalangin po tayo at saliksikin natin ang kasulatan. Sabi nga ng John 5:39. Baguhin natin ang kultura, Brother Opo, Arnold. opo. Ipamanik natin sa lahat nakikinig. Baka pwede magsabit tayo ng parol. Parang sabihin ng iba, parang napaka-baduy naman, ano? Magsabit Sisiraan. tayo ng parol. Kasi Brother Edwin, mga kasama ko po dito at sa mga nakikinig, alam po ninyo, taon-taon ginugunitan natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Hindi ba't dapat ipagdiwang natin yung pagsilang ng Panginoon? At ngayong nalaman natin yung katotohanan ng kanyang tunay na kapanganakan, kung sineselebrate natin taon-taon kung sineselebrate ng marami yung kamatayan ng Panginoon taon-taon, ako sa tingin ko, dapat yung pagsilang ng tagapagligtas, masigit natin ipagdiwang. Ito dapat yung mas ipagbunyi natin. Kaya nga, tina-challenge ko kayo, sa ating magsimula, sa bahay natin, magsabit tayo ng parol. Ay, hindi lang ako magsasabit ng parol. Mas like,
Ayan. election pa. Tapos, bukod doon, siguro, sama-sama tayo lahat, mga rolling tayo. And ito naman po kasi, Brother Edwin, yung mga parol, yung mga Christmas lights, yung mga kung ano mga figura na naririnig natin at nakikita natin tuwing sa celebrate po ng sanlibutan ng Christmas, yan naman ho'y galing din naman sa ibang mga kultura ng mga bansa na itatawag ng mga Western culture. Pero syempre, tayo pong mga Kristiyano na nakakilala na sa ating Panginoon, meron din po tayong mga pagdiriwang na pinapagawa ng Panginoon, no, para sa higit sa lahat, syempre, yung tinatawag nating pagdiriwang sa pamamagitan ng panalangin, no, yung mga tatawag na fellowship, na kung saan yung nagsasalo-salo ang mga anak ng Diyos at nagtitipon-tipon upang magpuri at sama-samang sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Saka karagdagan na rin kasi doon, parang kumbaga, dekorasyon na lang yung mga bagay na yun kasi yun nga yung pampaganda ba, kung sa regalo, may ribbon pa yung ibibigay na regalo. Pero ang mahalaga, alam nyo mga kapatid, lalo na po sa mga tagapakinig natin, kasi kung hindi natin tatanggapin ang tunay na aral na tungkol sa kapanganakan ng Panginoon, yung sinasabi ng John chapter 8 verse 32, mananatili tayong wala sa katotohanan. Kung wala tayo sa katotohanan, ano pa yung magiging silbi natin kung tayo naman ay mali ang ating ginagawang aral o paniniwala doon sa tunay na gusto ng ating Panginoon sa atin. Ayan, siguro gawin natin, manalangin tayo sa Panginoon na kung saan ay maraming tao ang maliwanagan. At siguro kung may mga prayer request din tayo, ngayon natin ipamanik sa Panginoon para ngayong gabing ito ay dumaloy ang espiritu ng karunungan upang ipahayag ang katotohanan. Amen. Siguro pangunahan tayo ni Brother Rick sa panalangin ngayong gabing ito. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. O tayo muna po siguro, gawin po natin itong yung isa sponsor muna bago po tayo manalangin. Sige, mag-pray muna tayo bago natin batiin yung mga sponsor natin. Okay, tayo po ay manalangin sa lahat po ng mga nakikinig. Na ang sabi ng Biblia, ang katotohanan, kung nasa atin ito ay mabibigyan tayo ng kalayaan. Kaya o Diyos, sa gabing ito, amin pong patuloy na ipinamamanik sa iyo na hindi lamang po kami na mga nakaunawa, nakaalam ng katotohanan sa kapanganakan ng Panginoon, Opo, Ama. ang makapagbigay po sila ng kaluguran sa iyo kung hindi. Lahat po kami naniniwala at nananampalataya na ikaw po ang magbibigay sa amin ng kaunawaan. Kaya sa gabing ito, sa lahat po ng mga nakikinig, nakapwa po namin mga lingkod mo, mga nangangaral ng iyong banal na salita, ay maunawaan nila na ang lahat ng bagay na ito ay amin pong pinapahayag na kung saan ay marami po ang makaalam sa katotohanan tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, kami po yung nagpapasalamat dahil ang radio station na ito ay ginamit mong instrumento upang hindi lamang po kami na magkakasama ang makaalam kung hindi sa marami pang tagapakinig ng himpilang ito ng DWBL ay makalaya sila sa tunay na katuruan tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Maraming salamat po Diyos at dalangin din namin yung pong mga may sakit, karamdaman sa kanilang mga tahanan na sila ay mayroong mga pananampalataya. Yes, Lord. Ay mabigyan po sila ng kagalingan. Dalangin ko po ang isa pong kapatid na kung saan ay dumaranas ang pamilya nila ng sakit, karamdaman, ang Bagang family na ito po ay sa pamuno sa kanila pong magulang na si Brother Gregory, kung saan o Diyos ay nakikinig, at si Edina, si Edeline, na kung saan ay dumaranas ng cancer o Diyos sa kanilang katawan lupa, ay bigyan po ng kagalingan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, inadalangin po namin ang lahat ng may mga kahilingan sa kanilang karamdaman ay magkaroon po sila ng kagalingan. In Jesus' name. Amen. Siguro ngayon, pasalamatan na natin yung ating mga sponsor. Banggitin natin. Sige po, andyan ba yung mga pangalan ng sponsor natin? Amen. Maraming pong salamat sa mga kapatid natin na kung saan ay patuloy na nagbibigay at sumusuporta, nag-i-sponsor sa ating programa ng Huling Biyanan dahil sa mga tapat. Hindi man namin mabanggit ang mga pangalan na ninyo mga kapatid, ay ang Diyos naman ang nakakakita sa inyo sa patuloy na pagbibigay nyo ng suporta nito. Patuloy na tumatanggap kayo ng biyaya mula sa ating Panginoon.
siya po yung nagbibigay kapalit ng mga tulong niya, no? Patuloy na binibigay pagsusuporta. Sumayin niyo po ang salamat. Yeah, maraming salamat po sa inyo. At sige po, bumati muna kayo bago tayo magtapos. At Amen. 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 Brother Boy, see you tomorrow. Kumusta ka na? Praise God. JD, matulog ka na. Dab-dab. Kumusta ka na Praise God. dyan? Binabati ko po lahat ng mga kapatid natin dyan sa Polo Local Church, Jesus Christ Fellowship Church of Guadalupe, Philippines. Lalong-lalo na po sa aking pong mga anak, si Sophie, si Ethan, at sa aking pong magandang asawa, si Sophia, si Juliet. Amen. Binabati ko rin po yung mga youth sa Inang Iglesia ng Jesus Christ Flock, si Kuya Jerb, Maylene, Julius, and Harold. Hello sa inyo. Hello to mga taga-Bagong Silang po. Binabatay ko rin po na magandang gabi sa inyo lahat. Pagpalain tayong lahat ng pong may kapal. Adelaide Jasmine. At dito po nagtatapos ang ating programa, ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Mabalos, maraming